YouTube channel. Ayan, so ngayon po, pag-uusapan po natin yung mga laro po noon, mga 80s or 90s. So kung sino po yung nakaabot dyan, mga 80s at saka 90s na pinanganak, kasi ako 80s ako, no? 83 ako. So, yun. Yun, bago tayo mag-start, mag-comment lang po kayo about dun sa mga naranasan nyo before, noong 1980s pa or 1990s. Yan. Kung ano yung mga naranasan nyo, kung ano yung experience nyo before, kung anong ginagawa nyo nung maliit pa kayo, ano yung mga naiisip nyo dati, ano yung mga kinakain nyo dati, ano yung tumatak sa isip nyo na natatandaan nyo ngayon, sa ngayon ba andun pa rin, yung mga ganun. Kasi ako marami akong experience. Kasi yun nga, 1980s ako pinanganak. So yun. Nung maliit kasi ako, nakakatawa lang kasi kung iisipin mo, parang ang sarap maging bata. Dati, masarap maging bata dati. Ngayon, okay naman, pero mas masarap ang maging bata dati. Kasi, dati, nag-enjoy ka eh. So, kumbaga, yung pagkabata mo, na-enjoy mo hanggang sa eto na. Yan. Kasi yung mga pinanganak ngayon, medyo na kasi parang natigil na yung mga dating larong kalye. So yun, sabihin na lang natin larong kalye kasi totoong larong kalye talaga yun. So dati yung sa laro, ang dami kong nilalaro kasi boyish ako dati. Lahat ng mga kalaro ko halos lalaki, kaya nanay ko talagang galit na galit sa akin. Minsan uuwi ako sa bahay, ang dumi-dumi ng katawan ko, nadapa ako, may sugat ako dito, ayan. Yung maliit pa ako, yan. Sugat ko yan. Yan. Nadapa ako, pinagalitan ako ng nanay ko. So, nung maliit kami, naranasan ko na napalo ako ng tingting. Yun, na masakit. Tingting. Tapos, napilay ako. Napilay ito. Kasi, mahilig kami umakyat sa pader. Kasi may pader dati na nag-a-outan, kung alam niya yung outan. So, syempre, pag hinabol ka nun, matataya ka. Minsan kasi, pag nataya ako, ang tawag nila sa ganun, ano tawag dun, be? Yung natataya lagi. Natataya lagi. Yun ang tawag doon. May tawag doon na lagi kang taya. Minsan yan katulad ng habulan, outan. So syempre ang mga kalaro ko, mga lalaki, yung natatalo ko kasi isang habol lang nila sa akin, taya na ako. Pag hinabol ko sila, hindi ko sila mahabol kasi ang bilis nilang humabol. Ako naman that time, ang ginagawa ko, kasi since na mababa lang naman yung pader, umakyat ako sa pader para lang hindi nila ako maabot. Ayun, nung sabay-sabay na kami umakyat sa pader na hinawakan yung likod ko, pagtalon ko, ayun, hinawakan yung likod ko. Kaya, pagtalon ko, biglang, yun, nakadapa na ako, nakaganyan. Kaya, nung tumayo na ako, hindi ko na siya ma-stretch kasi napilay na siya. So, okay lang yun kasi yun, naranasan ko yun na naging bata ako dahil dun sa laro na yun. So, yun, tapos yung harangan daga. So, sa harangan daga, magaling din kasi kung meron ka mga kasamang magaling din, tumakbo ng tumakbo, umiwas para mataya ka. So, yun. And then, ano pa ba? Yung dampa. Dampa. Yun yung dampa, Yung Rio, dati, yung Rio, inaano yun? Pinapalipad namin yun. So, yung Rio kasi, ang nangyayari, kumbaga,
ito ka, mag-start kayo dito, tapos hanggang dito siya. So, kailangan, pag dinampa mo yon simula dito, nagdampa ka, kailangan, lalagpas siya dun sa line. And then, ang mangyayari, malalaman nyo kung sino mananalo kasi sabay kayong dalawa magdadampa. So, kung sino yung unang-unang makakalabas dun sa linya, so yun yung mananalo. Yun ang uso dati, dampa. Rio yun Rio. Yung Rio ngayon, dati, ang hirap bilhin yan. Yung Rio niyan dati, kasi naglalaro kami, yung Rio nun mahal pa eh. Pag may Rio ka kasi dati, yun, medyo angat ka nun. Kasi yung dati kasi, yung goma, sa amin, normal lang. Pero pag once na may Rio ka, yun, big time ka nun. Sa bata ha, yung larong bata kasi yan. Pag may Rio ka, big time ka. Pero pag goma lang, natural lang yun. So, yun. Ngayon, ang ginagawa namin, nagdadampa kami. So, palakasan kasi ng dampa. Kasi pag dinampa mo yun, nahangin yun, lalabas yung yung Rio. Uusod ng uusod. So, ngayon, kung sino yung unang-unang makakapunta dun sa linya na Rio, panalo ka. So, magbabayad ngayon yung kalaban mo ng Rio din. So, yun talaga, hindi ko makakalimutan yun. Kasi yun nga, yung Rio kasi dati, sobrang mahal pa yun. Ngayon kasi ang Rio, marami, 5 piso lang, di ba? Pero dati mahal yun. Tapos, ano pa ba? Yung luksong baka. Luksong tinik. Ito, luksong tinik yan eh. Luksong tinik. So, yan, nakakatawa yan. Kasi, syempre, chubby-chubby na ako dati. Pag mataas na, pag 5 ganito na, hindi ko na siya kayang talunin. So, lagi ako natataya. So, yung mga kasama ko naman, buhay ng buhay sa akin. Kaya minsan, ayan, eto sa mga nakaka-relate. Yung iba, na kapag grupo kayo, at alam nila na hindi ka magaling, lalo na sa Chinese. Ayan, sa Chinese naman magaling ako dyan. Pag once na meron kang kasama, na hindi magaling, hindi ka nila pipiliin. Okay, comment below kung hindi totoo yan. Kasi dati kami, yung Chinese garter. So, ang Chinese garter kasi sa amin, pataasan, 1 baht. Pataasan, 1 baht. Yan. So, Chinese yun ha. Minsan may mga kasama kami lalaki. So, pag once na mas marami kang kasama na lalaki, mas lugi kayo. Kasi, yung mga lalaki, hindi marunong mag-Chinese. So, kung may mga babae, marunong mag-Chinese, swerte mo. Pag may bakla ka naman nakasama, swerte mo rin kasi magaling silang mag-Chinese. Diba? So, comment below lang kung hindi nyo naranasan yan. Diba? So, yun yung mga na-experience ko nung bata ako. At saka yung luksong baka, ay, naloloka ako dyan sa luksong baka na yan. Yung luksong baka na yan, lugi rin kayo once na mataba yung tayak. Kasi sobrang lapad ang katawan niya. Kasi kami, naranasan din namin yan, may mga kalaro kami na matataba. Tapos, kung alin yung mataba, yun pa yung malambot. Kasi pag gumanon ka, lalo na kung ganito, nakatayo na, ganyan, nakaganyan na lang. Siyempre, pati ulo mo, kailangan, matalunan, di ba? So, pag once na humawak na kami dito, tumalon na kami, akala mo matigas, kasi kailangan tigasan mo yun para makatalon ka. So, ngayon, once na hinawakan nilang ganyan, biglang gaganon, yung alam mo yung malambot, ma-out of balance kami, matataya kami. O, diba? So, comment below din po kung hindi nyo naranasan yan. Yan. Masaya lang pagkwentuhan yung mga noon na, na laro. So, yon yung, ang tawag dyan, yung lalagyanan ng sigarilyo. Ayan, dati ang sigarilyo, merong Hope, may Winston, may Marlboro, Philip,
So yan, lalo na pag once na Winston, mataas kasi ang halaga niyan sa amin. So yun, comment below po kung hindi nyo naranasan yan. Yung Hope, Philip, Marlboro, Winston, meron pa yun nakalimutan ko, basta marami siya. So may mga halaga din yun. So yun yung mga nilalaro namin dati. Then yung text, so yung text, hanggang ngayon naman meron naman yun talaga yung text. Kaya lang, dati kasi ang text is square. Yeah. Square na maliliit. So ang bilang ng dati, 1, 2, 3, 4, 5, mga ganun, di ba? So, yun. Ang nakakatawa lang kasi doon, pataasan na yun pataasan. So, hindi mo na siya bibilangin, kundi pagpapantayin mo na lang. So, ganun din. Dati. Then, kung sino nakaka-relate dun sa goma, yung goma na inilulubog sa buhangin. Ayan, ito halimbawa, ito yung goma. Ito yung buhangin. So, meron kaming tingting. So, ito yung tingting. Ito yung buhangin. Halimbawa, itong buhangin. Yung tingting, so, magja-jack empoy kayo. Kung sino yung matalo, kung sino yung manalo, yun ang unang kakapa. Kumbaga, ikakapain niya yung tingting, ibabaon niya sa buhangin para makuha niya yung goma. So, swerte mo, pag once na isang ganun mo is marami na yung makuha. Yun, panalo ka na doon. Ngayon, yung lata. Yan, yung batuhang lata. minsan pag binato mo, napupunta na sa noo ko. Yan. Tapos, yung mga tsinelas, minsan pag umuwi kami, wala nang kapartner yung tsinelas namin. Dahil syempre, yung tsinelas namin ginagamit namin doon sa para yung lata, tumao. So, pag umuwi na kami, wala na yung kalahating tsinelas namin. Ayun, palo na naman kami ng nanay ko. So, pinapalo kami ng nanay ko. So, kung sino naman din yung naranasan na tuwing tanghali, ayan, routine to dati ng mga magulang Sa ngayon, hindi na masyado kasi yung mga bata talagang matikas na ang ulo, hindi na sumusunod. So, dati, tuwing alas 12, yan, pagkatapos namin kumain, magpapahinga lang kami, patutulugin na kami ng nanay namin. Yan, ganun. Ganito ang routine namin. Pagdating ng 12, magpapahinga lang kami, tapos, matutulog na kami. So, ang mama ko, meron siyang dalang tingting. Yan, dalang tingting yan. So, pag sinabi niyan, magsiuwi na kayo, kasi nasa labas kami. Magsiuwi na kayo, maligo na kayo. Pagkaligo, ayun, tutulog na kami. So, ang technique naman namin, magtutulog-tulugan kami. Kasi kahit anong patulog sa amin ng nanay namin, ayaw namin matulog, pinapagalitan kami, pinapalo kami, may tingting siya. Siyempre, masakit ang tingting, di ba? So, yun. Ang ginagawa namin, nagtutulog-tulugan kami. So, may times na ilang beses ko yung ginawa para lang, kasi pag hindi ka natulog, hindi ka pwedeng lumabas. So, yun, ganun ang ng nanay ko. Once hindi ka natulog, hindi ka makakapaglaro, hindi ka makakalabas. So, ang ginagawa namin, natutulog kami, kunwari. Pero minsan naman, nagtutulog-tulugan kami hanggang sa natutuluyan na talaga kami matulog. Ayun, wala. Gigising na lang kami, tapos lalabas ang bahay, maglalaro na kami. Basta naman, makatulog kami, pwede na kami maglaro. Diba? So, yun lang naman ang gusto ng nanay ko, na matulog kami. Kasi ang sinasabi ng nanay ko, para daw lumaki kami. Pero, hindi naman ako lumaki. So, still, eto pa rin ako. Yun. So, comment lang kayo sa mga hindi nakarelate dyan. So, yun. So, kung meron pa akong mga hindi, na
ibigay sa inyo ng mga experience ko before. Ayan. So, next na lang, next vlog ko, iisipin ko muna kung ano pa yung mga dapat kong ikwento sa inyo. And then, yun. Sa susunod naman, yung mga pagkain naman. Or mga chichirya before na hanggang ngayon chichirya pa rin. Or kung ano yung mga chichirya noon na wala na ngayon. So, kukwento ko yun sa inyo. So, comment below lang po kayo kung ano yung mga gusto nyong i-share para at least po sa susunod na vlog ko, ayun, pwede na po akong lahat ng message nyo, babasahin ko yan, pag-uusapan natin yan para at least, diba, maibalik man lang, kahit dito sa vlog, maibalik man lang natin yung mga before nating gawain ng mga bata pa tayo para once na nabasa to ng mga kabataan ngayon, may isip nila na ano kaya experience nila dati nung bata pa sila sa ngayon na dati wala pang mga gadget. So, iba talaga before sa ngayon. So, yun po, mga ka-vlogger, please subscribe lang po sa wenguy.ph. And then po, comment lang po kayo kung ano po yung mga dapat nating pag-usapan or yung mga experience nyo. So, yun po. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye.